balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Na balita ngayong tanghali. Dalawa nasugatan sa aksidente sa Minalit, Pampanga at laking binugbog sa Iligan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Mga rallyista, pinayagang makalapit sa batasan sa kauna-unahang pagkakataon. Girian ng mga militante at mga pulis, wala ngayong taon. Senator Aquilino Coco Pimentel III inihalal bilang Senate President ng 17th Congress. Representative Pantaleon Alvarez nahalal rin bagong House Speaker. Executive Order para sa Freedom of Information nilagdaan na ni President Duterte. Department of Justice at Office of the Solicitor General inatasang gumawa ng ulat sa mga exempted sa FOI. Unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, inaabangan na ng sambayanang Pilipino. Magandang tanghali. Una sa ating mga balita, sa Pampanga, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang lalaking sugatan sa bangga ng tricycle at motorsiklo kagabi. Narito ang report ni Joshua Antonio. Gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng dalawang lalaki matapos mabangga ng tricycle ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa MacArthur Highway, Barangay Santo Domingo, Minalit, Pampanga. Agad na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima na kinilalang sina Aaron Dominguez, 21 anyos at Emmanuel Aquino, 23 anyos na pawang mga residente ng San Simon. Ayon sa mga biktima, binabagtas nila ang National Road bandang alas 11 kagabi nang mabangga ang kanilang motorsiklo ng tricycle na nagtangka umano mag-overtake. Humingi naman ng dispensa ang driver ng tricycle na napag-alamang kaibigan pala ng dalawa. Matapos malapatan ng pangunang lunas sa mga biktima, ay tumanggi na magpadala ang mga ito sa ospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking biktima ng pambubugbog sa Iligan City kahapon. Narito ang report ni June Soriao. Inabutan ng UNTV News and Rescue Team sa kanilang tahanan ang lalaking biktima ng pambubugbog sa Iligan City kahapon ng hapon. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue si Mang Magdaleno Dayday, 52 taong gulang na taga Purok 7, Barangay Tambakan, Iligan City na nagtamo ng sugat sa kanyang ulo. Ayon sa saksi na si Ginang Dimagnaon, sinuntok si Mang Magdaleno ng kasalubong nitong lasing na lalaki. Pinalo pa sa ulo ng isa pang lalaki at nawala ng malay. Ilang sandali lang ay sinundo na ito ng kanyang anak para iuwi sa bahay at hindi umano niya napansin na may sugat sa ulo ang kanyang ama. Itinanggi naman ng biktima na nakainom siya at ayon pa sa kanya ay adik umano ang lalaking pumalo sa kanya. Matapos lapatan ng paunang lunas, tumanggi namang magpadala sa ospital ang biktima. Jun Soriao, UNTV News and Rescue. Sa Pasay City, formal nang naupo bilang bagong Senate President si Senador Aquilino Coco Pimentel III. Kapansin-pansin naman na wala sa panunumpa ni Pimentel si Senador Alan Peter Cayetano na nagpahayag din ng pagnanais na maging Senate President. Mula sa Senado may report si Brian De Paz, live. Yes, Brian. Lakay nakakuha ng 20 boto mula sa kanyang kapwa-senador si Senator Aquilino Coco Pimentel III dahilan upang maluklok ito bilang bagong Senate President ng 17th Congress. Habang si Senador Ralph Recto naman ang naging Minority Floor Leader.
Si Senador Vicente Soto III ang nag-nominate kay Pimentel at sinigundahan naman ito ni Senador Juan Miguel Zubiri na dating katunggali ng senador. Naniniwala sila na kwalipikado si Pimentel sa posisyon dahil sa karanasan nito bilang abogado. Si Senador Chis Escudero naman ang nag-nominate kay Senador Ralph Recto bilang Senate President. Ngunit sa botohan, mas nakakuha ng 20 votes si Pimentel kontra sa 3 boto ni Recto. Binoto ni Pimentel si Recto habang si Recto naman ay si Pimentel ang binoto sa pagka-Senate President. Presente ang pamilya ni Senador Pimentel sa session hall ng Senado. Samantala, nahalal naman si Senador Franklin Drilon bilang Senate President pro tempore. Si Senador Vicente Soto III naman bilang Majority Floor Leader o Chairman ng Committee on Rules. 23 senador ang dumalo sa pagbubukas ng sesyon ng 17 Congress dito sa Senado. Hindi dumalo si Senador Alan Peter Cayetano sa sesyon ngayong araw. Si Cayetano ay isa sa nagpakita ng interes noon na tatakbo sa pagka-Senate President sa 17 Congress at sinasabing nakakuha na umano ng sapat na boto. Sa press conference ni Senate President Pimentel ngayong araw, sinabi niya na nag-text naman kaninang alas 9 ng umaga si Cayetano na di ito makakadalo ngunit di sinabi ang dahilan. Nagkausap na rin sila noong nakalipas na araw pero wala naman umanong hininging komite si Cayetano. Ayon kay Pimentel, may ilang komite pa naman na maaring maibigay kay Cayetano gaya ng Committee on Foreign Relations. Sa kanyang Facebook account ngayong araw, sinabi ni Cayetano na si Senador Pimentel at lahat ng senador ay dapat matupad ang mandato nito sa pagbabago alinsunod sa adhikain ni President Rodrigo Duterte. Naniniwala ito na sa kabila ng mga kasamaan sa mundo ay may pananagutan ng bawat isa sa pagbabago, paglilingkod sa may kapal at bansa. Samantala, nahalal naman bilang bagong Senate Secretary ang Chief of Staff ni Pimentel na si dating Eastern Samar Governor Lutgardo Barbo. Si Barbo ay dati ring Chief of Staff ng ama ni Senador Coco. Nananatili naman bilang Sergeant at Arms si dating Major General Jose Balahadia Jr. na head ng security ng Senado. Samantala, pinagtibay naman ng Senado ang resolusyon o Senate Resolution number 17 kung saan ipinababatid sa Pangulong Rodrigo Duterte na ang Senado ay organisado na ngayong 17 Congress. Ganon din naman ipinasa ang Resolution number 18 na ipinababatid sa lower house na ang Senado ay organisado na. Pinagtibay naman ng Senado ang House Concurrent Resolution number 3 na layong ipabatid sa Pangulo na handa na silang pakinggan ng SONA mamayang hapon. Pinagtibay rin ang House Concurrent Resolution number 1 na bubuo ng Joint Notification Committee mula lower house at Senate na sila ang magpapabatid sa punong ehekutibo na handa na ang Kongreso sa joint session para pakinggan ng SONA. Kabilang lakay sa miyembro ng Joint Notification Committee ay sina Senators Nancy Binay, Loren Legarda, Risa Hontiveros, Grace Poe at Cynthia Villar. Bago mag-alas 12 ay nag-adjourn ng sesyon ng Senado ngayong araw dahil dadalo sila sa SONA ng Pangulo mamayang alas 4 ng hapon. Nakatakda namang mag-resume ang sesyon bukas ng alas 3 ng hapon. Lakay, inaasahang sa mga susunod na araw pag-uusapan o may sasapinal ang committee chairmanships. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Brian De Paz para sa SONA 2016, kaisa para sa pagbabago. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-uulat mula sa Senado. Sa Kongreso, inaasahang mahalal naman bilang Speaker of the House si Congressman Pantaleon Alvarez ng 17th Congress. Mula sa Kamara, may report si Grace Casin live. Grace. Tanghali sa iyo, Lakay. Kasalukuyan pang nagbobotohan ang mga miyembro ng 17th Congress dito sa Kamara kung sino ang susunod na magiging House Speaker. Pero lamang nasa boto si presumptive House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Sa ngayon, Lakay, ay isinasagawa ang botohan. Ang nakikita nyo ngayon ay ang mismong kasalukuyang nangyayari dito sa loob ng House of Representatives, partikular na sa loob ng plenaryo. Sa ngayon, isinagawa ang botohan sa pamamagitan ng nominal voting kung saan isa-isang tinatawag ang mga kongresista at sinasabi nila kung sino ang House Speaker na kanilang iboboto. Una nang ninominate mismo ni outgoing House Speaker Feliciano Belmonte Jr. si Congressman Alvarez.
Nag-second demotion naman dyan ang ilang mga representative mula sa PDP Laban, NPC, NUP, and PNLP. Ninominate naman ni Kabayan Party List Representative Harry Roque si Quezon Representative Danilo Suarez bilang tatakbo ring House Speaker. At si Congressman Raul Daza naman ang nag-nominate kay Ifugao Representative Teddy Bagilat. Sa ngayon na lakay ay marami na ang mga kongresistang nag-abstain o hindi bumoto ng kahit na sino. Mismong si Congressman Pantalon Alvarez ay hindi niya binoto ang kanyang sarili at nag-abstain siya ng boto. Si Congressman Teddy Bagilat naman ay sa ngayon ay meron ng 5 boto at binoto niya rin mismo ang kanyang sarili kanina. Si Suarez naman sa ngayon ay meron ng nakuhang 2 boto. Lakay, kanina bago pa lang magsimula itong botohan ay nagkaroon ng pagbabago sa rules na gagamitin ngayon ng House of Representatives, kung saan dati kasi ang rules natin ay kung sino ang merong may pangalawang pinakamaraming boto, automatic magiging minority leader na siya. Pero ngayon ang ginawa kanina base sa in-explain ni incoming Majority Floor Leader Rudy Fariñas, ang mangyayari ngayon kung sino ang mga kongresista na hindi bumoto sa mananalong House Speaker, sila naman ngayon ang pipili naman kung sino sa 2 matatalo ang kanilang pipiliin para magiging susunod na Minority Leader. Lakay? Maraming salamat, Grace Casin, nagulat live mula sa kamera. Kaugnay naman ang isasagawang SONA mamaya, hindi kilos protesta, kundi kilos suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang idinaos ng mga militanteng grupo malapit sa batasang pambansa. Mula sa Quezon City may report si Mon Hoxon, live. Yes, Mon. Magandang tanghali, Flor. Alam mo, sobrang init ngayon dito sa may pero nakikita mo naman itong ating mga kababayan, ito grupo ito ng mga manggagawa at ikipagtiis syempre para suporta dito kay Pangulong Duterte sa kanyang unang State of the Nation address. Sa ngayon, tayo nakikita ang mga pulis dito sa Commonwealth. Wala ring mga hanap, barba, wala ring maraming mga ay napapasok papunta din sa may area ng Batasan at hindi lang ito grupo ng mga manggagawa kundi kasama rin dito yung ibang mga taga-Southern Tagalog at ibang grupo dito ng mga ibang grupo ng mga militante sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nandito na rin yung mga lumad na bumiyahe pa mula Mindanao upang magpahayag ng kanilang pagsuporta kay Pangulong Duterte. Sa ngayon, kanina kasi nakakadaan pa itong mga sasakyan sa may bahagi ito ng Commonwealth. Pero sa ngayon ay sarado na, okupado na ng mga ralista itong buong kahabaan ito ng Commonwealth. At baka makita mo, nagsiset up na sila ng ilang mga gagamitin nila sa kanilang programa mamaya. So ngayon ay katulong naman dito sa pagpapatupad ng maayos-adali ng traffic ng MMDA. Magpapatupad sila ng tinatawag na zipper lane para makapag-counter flow yung mga northbound vehicles o yung mga eastbound vehicles at yung mga southbound naman papunta dyan sa may area ng QC Electrical Road. Ayon sa mga militanteng grupo, hindi sila pagpunta dito upang magsagawa ng kilos protesta, kundi kilos ng pagsuporta para kay Pangulong Duterte. So ngayon marami pang dadating kasi may nauna na dyan sa may area ng Batasan. Yun nga, pinayagan sila hanggang dun sa may Batasan Elementary School. Itong mga ito naman, sobrang dami nito. Sa nakita natin kanina doon, medyo makitid yung Batasan Road. Medyo makitid doon. Sa dami ng mga tao ito, di natin alam kung hanggang na sila doon. Pero mamaya, magsasagawa sila ng programa dito malapit sa may Facebook para gawin itong kanilang mga programa para sa araw na ito. Yung ang latest, wala dito sa Commonwealth. Mon Hoxon, nagulat na live mula sa Quezon City. Nagsagawa naman ng People's SONA ang grupong Bayan Central Visayas upang iparating ang mga isyu na nais nilang matalakay sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Cebu, may report si Gladys Tuabe, live. Yes, Gladys? Yes, maayong udto, Flor. Maagang nagtipon sa Cebu City ang nasa 500 miyembro ng grupong Bayan Central Visayas
upang magsagawa ng People's Sona kasabay ng unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Bitbit ng grupo ang mga placard na naglalaman ng kanilang mga hinaing na nais nilang ipaabot at aksyonan ng Duterte administration. Kabilang na dito ang pagpapatigil sa isyu ng kontraktualisasyon, K-12 program, aumento sa sahod ng mga manggagawa at SSS pension. Hiniling rin ng militanteng grupo na idaan sa due process at isailalim sa masusing investigasyon ang dumaraming bilang ng mga napapatay sa anti-drug operation ng pulisya at mahuli ang mga malalaking grupo na sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Paglinaw naman ng Bayan Central Visayas na ang kanilang pagtitipon ay hindi kilos protesta, kundi pagsuporta sa magagandang programa ng Administrasyong Duterte at upang hamulin rin ang Pangulo na tugunan ang kahirapang nararanasan ng maraming Pilipino. At yan muna ang ating update gikan diri sa Cebu City. Maraming salamat sa iyo, Gladys Tuabe, nagulat mula sa Cebu City. 6 naman sa 10 Pilipino ang naniniwalang matutupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga ipinangako sa bansa ayon sa bagong survey ng social weather stations. Mula sa kamera, may report si Nel Maribohok live. Yes, Nel. Lord, malaking bilang ng mga Pilipino ang naniniwalang matutupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga ipinangako sa bansa. Sa isinagawang survey ng social weather stations noong June 24 hanggang 27 sa 1,200 respondent, 63% dito ang naniniwalang magkakaroon ng katuparan ng mga ipinangako ni Pangulong Duterte. 22% dito ang naniniwalang lahat ay matutupad ng Pangulo. 41% naman ang naniniwalang karamihan sa mga pangako ni Pangulong Duterte ay kanyang matutupad. 32% naman na nagsasabing kaunti lamang sa mga pangako ang matutupad at 1% ang naniniwalang wala sa mga ipinangako ng Pangulo ang matutupad. Tumanggi muna magkomento ang Malacanang sa bagong survey result na ito. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, mas mabuting abangan na lamang ang magiging talumpati ni Pangulong Duterte mamaya sa kanyang unang State of the Nation address. Hinikayat naman ng Malacanang ang mamamayan na makiisa at makibahagi sa unang sona ni Pangulong Duterte. Ayon kay Presidential Communication Secretary Martin Andanar, tiyak na papakinggang mabuti ng taong bayan na magiging talumpati ng Pangulo na inilarawan niya na isang powerful message of change. Sa tinatayang mahigit 30 minuto na magiging speech ng Pangulo, ayon sa Malacanang, inaasahang mababanggit niya rito ang tungkol sa mga pangako niya noong kampanya, ang naging accomplishment ng pamahalaan tungkol sa paglaban sa iligal na droga sa nakalipas na 25 araw ng administrasyon. Samantala, hindi na makakarating sa SONA ang anak ng Pangulo na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Sa pahayag na inilabas ng Malacanang, ire-representa sana ni Inday Sara ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vice Mayor Paula at Sebastian. Ayon kay Davao City Information Officer Jeffrey Tupas, pagdating sa Maynila kaninang umaga ay Davao City Mayor, kinakailangan niyang pumunta sa St. Luke's Hospital para sa medical check-up. Pinayuhan siyang magpahinga at nasa mabuting kalagayan anya naman ngayon si Inday Sara. Inaasahan darating mamaya ang asawa ni Inday Sara, si Attorney Manases Carpio. Yan muna ang ating update, Floor. Nel Maribohok, nagulat na live mula sa kamera. Inamin ni Communication Secretary Martin Andanang na magiging madamdamin at tatagal lamang ng 30 minuto ang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya. Naritong report ni Janice Inhente. Sabado na ng gabi nang matapos i-finalize ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang speech para sa kauna-unahang State of the Nation address na gaganapin mamaya sa Batasang Pambansa. Ayon kay Communication Secretary Martin Andanar, makabagbag damdamin ng talumpati ng Pangulo na personal nitong binalangkas. The address of the President, personally written by the President, will be a very powerful speech that will awaken the patriot in every Filipino. When I read the speech, ayoko pong mag-exaggerate, pero the first time I read the speech, it made me cry. Aniya, mahigit 10 beses itong inulit-ulit na basahin ng Pangulo upang i-finalize ang kanyang speech.
The president wrote the speech and it has gone over and it has been revised more than 10 times and the president's always been involved in that. Aabot lamang mahigit 30 minutos ang speech ng Pangulo. Samantala, excited naman ang maraming taga Davao para sa kauna-unahang talumpati sa kalagayan ng bansa ni Pangulong Rodrigo Duterte. At siyempre, una-una po, yayain ko yung mga kaibigan ko, mga kakilala na panoorin po. Alam ko, excited po ang bawat Pilipino na mapakinggan po ang sona ng ating presidente. At alam ko, hindi lang ako, kundi halos lahat, tayong lahat ng mga Pilipino dapat po makinig ng State of the Nation Address ng ating presidente. Ug ma-excited ko sa sona ni Duterte, hope tuloy-tuloy ang pagbabago ng ating Pilipinas. Kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa na Mindanao ng tatayo sa batasang pambansa. Handa namang makiisa ang mga kababayan sa Davao at umaasang tuloy-tuloy na pagbabago sa bansa. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantala, isa sa inaasahang babanggitin ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA ang tungkol sa Paris climate change, kung saan isa ang Pilipinas sa mga signatories. Narito ang report ni Yoshiko Sata. Inaasahang ihahayag mamaya sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posisyon ng pamahalaan sa Paris Climate Change Agreement. Una nang ipinahayag ng Pangulo na hindi kikilalanin ng administrasyon ang Paris Agreement na bawasan ng Pilipinas ang greenhouse gases at carbon emissions ng hanggang 70% pagsapit ng 2030. But you are trying to stem with an agreement na hanggang dito lang kayo, dito lang ka, we maintain the present emission. Oh, that's stupid. I will not honor that. Sabi niya, but you sign that was not my signature. Somebody else says, not mine. Ayon kay Pangulong Duterte, patungo pa lamang ang Pilipinas sa industrialisasyon, kung kaya't malilimitahan ng kasunduan ang pag-unlad nito. Ngunit handa naman aniya siyang makipag-usap tungkol sa kasunduan kung ikukonsidera ng mga ito ang plano ng kanyang administrasyon para sa pag-unlad ng Pilipinas. Kami dito papunta pa lang sa naabot na ninyo. Mahirap yan kasi yung restriction na i-retreat, re-reviewin pa yan. Hindi naman final. So let us be clear. Give me a clear view of what will happen to the treaty if we decide or the Senate would agree with it, magbibigay sila ng concurrence nila, then bigyan niyo ako clear view anong mangyari. Kasi may plano ako paglagay ng industrial zones everywhere. Ipinahayag naman ng kilalang environmentalist at ngayon Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Gina Lopez ang kanyang suporta sa Pangulo. You know, there's some reason why he said that, but hindi dapat mag-alala ang bansa, ang environmentalist, kasi ang alam ko, ang lagi niyang iniisip, ang nafe-feel, yung kabutihan ng mamamayang Pilipino. Aabangan mamaya ng publiko ang magiging pahayag ni Pangulong Duterte sa talagang posisyon at plano ng pamahalaan kaugnay ng Paris Climate Change Agreement. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue. Sa iba pang balita, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa Freedom of Information o FOI. Pero sakop lamang nito ang mga ahensya ng pamahalaan at government-owned and controlled corporations o GOCC. Narito ang report ni Nel Maribuho. That at 7 p.m. July 23, 2016 in Davao City, on the 25th day of office as President of the Philippines, President Rodi Duterte signed the cornerstone executive order called the Freedom of Information. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order upang maipatupad na sa pamahalaan ang Freedom of Information o FOI. Sakop ng kautusan na ito ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, government-owned or controlled corporations o GOCCs, state universities at colleges,
Ang mga lokal na pamahalaan ay hinihikayat naman na sumunod sa naturang kautusan. Sa naturang EO, may karapatan ang lahat ng Pilipino na makakuha ng impormasyon, official at public records at mga dokumentong may kaugnayan sa naging aksyon, transaksyon o desisyon ng pamahalaan. Maliban na lamang kung ito ay lalabag sa saligang batas o mga umiiral na batas. Bibigyan ng 1 buwan ng Department of Justice o DOJ at Office of the Solicitor General upang maghanda ng ulat kung ano ang mga hindi dapat maisama o exempted sa mga impormasyon na ibibigay sa publiko. Pero siniguro po ng opisina ng ating Pangulo, ng Executive Secretary, ng Presidential Legal Counsel at ng inyong lingkod po ng Presidential Communications Office na tuloy-tuloy ang pagbalangkas nitong Freedom of Information Executive Order na nakita niyo na po kanina at kagabi na pirmahan, and you will enjoy this next week. Pinaalalahanan naman ang lahat ng opisyal at empleyado ng ehekutibong sangay ng pamahalaan ng kanilang obligasyon sa pagsusumite ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN base pa rin sa umiiral na batas at alinsunod sa mga probisyon ng Executive Order. Sino man ay maaaring makakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sulat ng kahilingan sa kinauukulang ahensya. Binigyan diin sa Executive Order na walang sisingiling bayad o acceptance fee para sa mga ire-request na impormasyon o dokumento. Kung may pagkakaloob ang kahilingan sa kinukuhang impormasyon, saka lamang maniningil ng bayad para sa gastos para sa pagkuha ng kopya ng mga dokumento o impormasyon. Epektibo ang executive order na ito pagkatapos mailathala sa pahayagan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pabor ang liderato ng Kongreso sa panukala na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections at isabay na lamang ito sa pagpili ng mga delegado sa constitutional conventions. Naritong report ni Victor Cosare. Mismong si Presumptive House Speaker Pantaleon Alvarez ay naniniwalang dapat isagawa na lamang ang barangay at sangguniang kabataan elections kasabay ng paghalal ng mga magiging delegado sa Constitutional Convention o CONCON sa susunod na taon. Hindi, kung CONCON yan, mas mainam na sumabay yan sa barangay elections para menos yung gastos. Matatanda ang una ng sinabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista na mas praktikal kung isasabay na lamang ang barangay at SK polls sa halalan sa CONCON delegation dahil makakatipid ang pamahalaan ng 5 hanggang 6 na bilyong piso. Subalit tutol dito si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon habang tikom naman ang ibang miyembro ng COMELEC On-Bank sa panukala. Ngunit sinabi ni Bautista nitong nakaraang linggo na nakipag-ugnayan na ang ilang miyembro ng Senado at Kamara sa COMELEC kaugnay sa suwestyon na pagpapaliban ng halalan sa Oktubre. Ayon sa COMELEC, hanggat walang naipapasambatas ang Kongreso kaugnay sa postponement ng barangay at SK polls, tuloy ang halalan sa October 31. Wala pa naman, pero meron na kaming mga dates. Iniintay nga namin na yung mga komite ay mabuo na at kami mapatawag at pwede namin ibigay nga doon yung mga datos tungkol sa darating halalan. By this date, pagka wala pang pasya or wala pang bagong batas, kami basta patuloy lang ang magiging halalan natin sa Oktubre. Ang CONCON ang babalangkas ng mga ipapasok na amendment sa saligang batas. Samantala ayon kay Alvarez, kailangang higpitan ang kwalifikasyon ng mga ihahalal na miyembro ng CONCON. I think we really have to be strict on this dahil pag hindi naman qualified tapos inelect ng mga tao na delegates ng Constitutional Convention, hindi siya masyado makapag-participate doon sa deliberations, no? Yung input niya hindi masyadong maganda. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, pakinggan natin ang mga boses ng mga Pilipinong kaisa para sa pagbabago mula kay Rina Villamor. Rina, ano bang latest sa social media?
Salamat, Waila. Alamin natin ano nga ba ang mga ibig bigyang diin ng ating kababayan sa unang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito po ang mga naging reaksyon ng ating mga Pilipino sa social media gamit ang ating official hashtag na #UNTV Kaisa para sa Pagbabago. Umpisahan natin sa ating Facebook account. Mula kay Danilo Catakes, bigyang diin ng Pangulo ang ekonomiya, klaro at kaakit-akit na polisiya or economic agenda para tumaas ang FDI. Kasunod si Lady Line Cortezano. Sinabi niya dito, I want to know his plans regarding the educational system here in the Philippines. Will he continue to uphold the K-12 system or will he go back to the old system? Sumusunod dito si Rameses Macapagal, sana matutukan din ng Pangulo ang mga sigang hinaharang ang mga kalsada at ginagawang parkingan. Ang malalaking kalsada, madalas kahit kilo-kilometro na ang traffic, di pa rin marunong mahiya. Oo nga naman, galing ito, sabi pa nga niya dito, Quiapo, regular days of traffic, Friday at Sunday, totoo yan. At sa ating Twitter account naman, yan, ito galing kay Romel Vargas, sinabi niya dito na President Duterte, sana yung endo o contractualization sa Pilipinas ay tanggalin na. Hirap kasi maghanap ng trabaho pag may endo. Mula naman kay Lindon, environmental projects are indeed very necessary now more than ever. At yan, pakinggan naman natin ngayon ang mga reaksyon ng mga Quippers natin gamit ang trending na application na QuipSphere. Maraming munisipyo sa bansa ang walang pampublikong ospital, walang high school. Sana, Mr. President, bigyan mo ng pansin ang bagay na ito. Sana sa darating na SONA ni President Duterte ay pangalanan na niya yung mga government officials na sangkot sa droga, lalo na yung mga mayors, congressman at governor. Ang isa sa gusto kong mapakinggan sa SONA ni Presidente Duterte ay ang problema sa tumataas na bilang ng unemployment at kung paano mapatataas ang kalidad ng pamumuhay. Bumabati po ako sa ating mahal na presidente sa kanyang crusade kontra droga. Marami pong tao ang nakakaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. More power po sa inyo. Sir President Duterte, sana pakitaas na rin po ang sahod ng mga teacher at saka mga nurse para hindi na rin sila pupunta ng ibang bansa. Malaki po ang problema natin pagdating sa mga bayarin sa ospital. Sana po ay mabigyan diin ng Pangulo na mapababa ang mga bayarin dito o kaya naman magkaroon din ng libreng paggamot sa mga mahihirap. Ang gusto kong marinig sa SONA ng Pangulo ay ang mga bagong direktiba na magpapabago o magbabago sa sistema o pamamalakad sa ating gobyerno. Yan sa mga mensahe ng ating mga kababayan, yung mabigyan nga sila ng medicine para sa pampapagamot nila at meron din yan yung edukasyon nila, yung masolusyonan ng trapiko at syempre mabigyan ng trabaho yung ilan nating mga kababayan. Para sa mga gustong pang makisali sa aming diskusyon sa ating tanong na ano ang mga ibig mong bigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang SONA, gamitin lamang po ang ating official hashtag na #UNTV Kaisa para sa pagbabago. Para naman sa mga gusto pang iparinig ang kanilang mga boses, i-download nyo lang po ang QuipSphere sa inyong Google Store at App Store. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Rina, para sa ating social media updates. At susunod sa C-News, pagpapahinto sa endo o kontraktualisasyon, tinatayang matatapos sa 2017 National Minimum Wage, plano ipatupad ng DOLE. 500 billion peso budget para sa mga stranded na OFW sa Saudi Arabia, inilabas na ng pamahalaan. Isang nasawi at 10 ang nasugatan sa pagsabog sa isang bar sa Germany. Kilos protesta patuloy sa South Korea laban sa deployment ng US missile defense system. IOC nagdesisyong huwag nang ituloy ang blanket ban sa Russian athletes na maglalaro sa Rio Olympics. At
college student na bigyan ng pagkakataong makapag-aral sa LVCC Caloocan. Tindero sa Malolos, Bulacan, pinagkalooban ng bagong bisikleta at puhunan. At sa magpapatuloy ng CU News, isang magandang balita naman ang hatid ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa kanyang pagbisita sa mga stranded overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Narito ang report ni Marge Navarro. 3 araw lang ang ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa OWA upang agad na maibigay sa mga stranded Filipino workers sa Saudi Arabia ang 500 milyong pisong ayuda sa kanila at sa kani-kanilang pamilya. 20,000 para sa inyo, financial assistance, at 6,000 para sa mga may bahay nyo, pamilya nyo na naiwan sa Pilipinas. Ngayon kung gusto nyo, yung buong 26,000, doon lang sa Pilipinas, bigay, hindi mabuti. Pero kung gusto nyo dito ang 20, doon lang 6,000, okay din. Nasa inyo ang desisyon. Ito ang agad na tugon ng pamahalaan matapos na personal na mabisita ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang ating mga kababayan sa Saudi Arabia at malaman ang kanilang totoong sitwasyon. Tumakbo na ako dito dahil napakalaki po ang problema natin dito. It is a crisis situation. Napakalaki problema po sa ating mga kababayan. Nakakaawa po sila, no? And they have been in that situation for the past isang taon na sila dyan. Inatasan ng kalihim ang embahada at ang polo office sa Riyadh na asikasuhin at agad kumpletuhin ang listahan ng lahat ng OFWs na magiging beneficiary ng financial assistance sa buong Saudi Arabia. Bukod sa tulong pinansyal, magbibigay rin ng scholarship para sa mga anak ng mga apektadong OFW ang pamahalaan upang mabawasan ang kanilang alalahanin. Aminado naman si Secretary Bello na hindi magiging madali ang proseso ng pagpapauwi, paghahabol sa mga unpaid wages at end of service benefits ng may 1,000 stranded na OFW sa bansa. Pero alam mo, it's not an easy problem. And we are not going to have to solve this. We cannot solve this sa madaling panahon. Mahabang problema to, mahabang solusyon dito. Nangako ang kalihim na muling babalik sa Saudi Arabia pagkatapos ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. Nangako ang Philippine National Police o PNP na i-rescue ang mga pulis na dinukot ng New People's Army o NPA sa Surigao. Mula sa Camp Crame, may report si Darlene Basingan, live. Darlene. Yes, Lakay, 3 pulis at isang uniform o non-uniform personnel ang napabalitang dinukot ng New People's Army o NPA kahapon sa Surigao del Norte. Ayon sa mga lumabas na ulat, 2:50 ng hapon ang harangin at tukutin ang mga ito ng mga hinihinalang miyembro ng NPA sa isang barangay doon. Naka-red alert status na rin anya ang buong pulisya ng Surigao del Norte dahil sa nangyaring pagdukot. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, hindi pa niya nakikitang opisyal na ulat kaugnay ng pagdukot. Ngunit nangako naman itong gagawin ang lahat upang masagip ang mga dinukot na pulis at ang isang non-uniform personnel. Ayon pa kay De La Rosa, kung NPA man talaga ang dumukot sa kanila, handaan niya ang pambansang kapulisan na makipagnegosasyon sa mga ito. Kung hindi anya uubra ang negosasyon, handa rin naman anya makipagsagupaan ang mga pwersa ng pulisya upang masagip ang mga dinukot na police personnel. Lakay? Maraming salamat, Darlene Basingan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Isa ang nasawi at 10 ang nasugatan sa pagsabog sa isang bar sa Ansbach, Southern Germany, umaga dito sa Pilipinas. Sinabi ni Ansbach Mayor Carda Seidel, ang pagsabog ay sanhi ng explosive device. Iniimbestigahan na ng pulisya ang naganap na pagsabog sa bar. Samantala, patuloy ang kilos protesta sa Seongju County sa South Korea dahil sa paglulunsad ng Advanced Terminal High Altitude Area Defense sa Korean Peninsula. Ang proyekto ay alinsunod sa kasunduan ng Estados Unidos at South Korea bilang proteksyon sa banta ng North Korea.
Nasa 10 araw na ang kilos protesta. Ayon sa mga protester, hindi nila ititigil ang kilos protesta hanggang hindi inaalis ng pamahalaan ang missile system dahil malaking banta ito sa kapayapaan sa South Korea. At sa ating mga balitang pampalakasan, pinayagan na ng International Olympic Committee o IOC ang Russia na makalahok sa 2016 Rio Olympic Games na sisimulan sa August 5 hanggang 21. Sinabi ng IOC na ipinaubaya na nito sa mga Sports Association ng Russia ang pagpapataw ng ban sa kanilang mga atleta. Nauna nagbanta ang IOC na ibaban ng Russia sa Rio Games matapos na ilabas ng World Anti-Doping Agency o WADA ang McLaren report na umano'y state-sponsored doping sa mga atleta, partikular sa Sochi Olympics. Nagpasalamat naman ang sports minister ng Russia sa naging posisyon ng IOC tungkol sa doping scandal. Tumanggi ang Team Australia na tumira sa Olympic Village dahil sa hindi umano ito kaaya-ayang tirhan. Sinabi ni Kitty Chiller, chef de mission ng Australian delegation, na barado umano ang mga palikuran, tumatagas ang mga tubo at nakalawas sa mga kawad ng kuryente. Marumi rin ang sahig at hindi maganda ang lighting ng mga kwarto. Sa ngayon, sa mga kalapit na hotel ng Olympic Village nakatira ang may 401 atleta at delegasyon ng Australia. Isang estudyante ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Samantala napagkalooban naman ng bagong bisikleta at puhunan ang isang tindero sa Malolos, Bulacan na matagal na niyang pinapangarap. Narito ang report ni June Soriao. Isa si John Paul Macalindong, 18 taong gulang, sa mga lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Hiling niya na mabigyan ng educational assistance dahil hindi na kaya ng kanyang mga magulang na mapag-aral pa siya sa kolehiyo. Nais ni John na makapasok sa La Verdad Christian College Caloocan, ngunit hindi na siya umabot sa registration para sa entrance examination. Paano natin pwedeng matulungan si John? Sabi ko nga sa kanya kanina, makapag-take siya ng entrance examination on October para dun sa second semester, pwede natin siya ma-accommodate. Ba yun? John? Okay. Kasi dito, ano ka naman, libre ka naman sa lahat. Mag-aaral ka lang mabuti. Meron ka pang meal na libre, di ba? Ay, alam niyo, bukod po dun sa mga napapanood nyo dito sa Serbisyong Kasangbahay, isa pa po sa ating naipaglilingkod, yung ating mga pinagkakalooban ng kanilang munting pangarap. Isa na rito si Mang Charlie, residente ng Malolos, Bulacan, na mahigit isang dekada nang nagtitinda gamit ang kanyang lumang bisikleta. Linggo-linggo ay may binabayarang 3,000 pisong utang si Mang Charlie. At dahil ayaw niyang masira sa kanyang mga pinagkakautangan, itinatabi niya agad ang halagang pambayad mula sa kanyang kinikita na nasa 3 hanggang 500 piso lamang. Ang matitira dito ang pagkakasahing niyang panggastos sa kanyang pamilya. At ganito po yung buhay namin, kaya po kami nakapagpatuloy sa aming buhay na mayroon pong kapayapaan dahil umaasa po ako sa Panginoon Diyos na siya po laging nandiyan na nakabantay, umaasa kami sa awa at tulong niya. Basta huwag po kaming gagawa ng masama, hindi naman niya kami pababayaan, awa at tulong ng Diyos. Sa tulong ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon ay naipagkaloob ang munting pangarap ni Mang Charlie na magkaroon ng bagong bisikleta at puhunan para sa kanyang maliit na negosyo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Saka po, pangalawa sa kay Kuya Daniel sa Daily. Para sa Diyos ang kapurihan po. June Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Flor, Wela, sa atin si media, mukhang kulang ng excitement ang coverage natin sa SONA ni President Rodi. Bakit? Bakit wala eh? Hinahanap mo yung aksyon? Walang fashion. Walang fashion show, walang mga barikada. Yung mga batuhan. Walang mga batuhan, mukhang walang gulo. Yung mga damit din. Kasi simple na ngayon, business attire na yung damit ng mga kababaihan. Pero ako natutuwa ako doon sa report kanina ni Mon Hokson.
Dati, pagka si Monokso nagre-report na gano'n, hindi siya makakapurma doon sa harapan ng mga nagrarally. Delikading-ding siya doon. batuhan. Oo. Ngayon, anduro siya. Parang kasama siya doon sa habang nagre-report. Well, of course, kasama yan sa mga pagbabago. Pero bantayan natin dahil sa ang sinasabi ni Secretary Martin Andanare, magiging emosyonal. Iiyak kaya tayo? Saka powerful. So, dating presidente. Lalabas na yung pagiging patriotic nating mga Pilipino. Tututukan natin yan. For it. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. UNTV CU News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.